Nung nakahawak na ako ng pera na malaki, doon na nasunod lahat nung layo ko na sa bisyo ko. Hanggat sa dumating ang araw, pabagsak na ako. Para bang para lang ako naginip na bumalik ako sa pinanggalingan ko. Sabi ng misis ko, hindi ka ba nahihiya? Kilala kang mayaman tapos Sabi ko, bakit ako mahihiya? Unang-una, nakahawak ko ng perang malaki. Sabihin nating nasubukan ko naging milyonaryo, pero wala akong natandang nasagasaan tao. Wala akong napasakitan kahit sa salita. Talagang ganyan ang buhay kako bata pa naman tayo kako. Mayroon pang pag-asa. Gusto ko, Lord, sabi ko, yung pakinggan mo ako. Yung pakinggan mo, yung prayer ko na, yung ako lang mag-isa. Di ba? Naniniwala kasi ako na babaguhin mo siya kako. Kasi ang sarap ng buhay. Yung luxury na pamumuhay, naranasan ko. Biglang nawala, Di ba? Ang hirap ng ganun. Ibinigay, ibinalik ng Diyos. Di ba? Hindi ka pa ba doon? Hindi ka pa ba masaya doon? Ay, opo. Kumikita ako. Tulad nitong Supermax. Nung nakaraang taong ko lang nakilala si Sir Rex. Nakita niyang bumili ako ng doon sa agricultural supply diyan kay Muñoz Macam dito sa Bayambang. Sabi niya, sir, baka gusto niyong subukan ito. 90 days lang po ito, sabi niya. Kasi ang itatanim ko na talaga noon, yung ibang variety na buto. Sabi ko, sinong mga nakasubok na yan? Binanggit niyo yung mga pangalan ng mga nakasubok. Dahil sa namimili ako ng sibuyas, kilala ko silang lahat. Hanggat sa tinawagan ko sila, sabi ko, subukan niyo na ba itong ganitong buto? Ay, yan yung binibili mo sa akin nung nakaraang taon. Sabi ng mga kaibigan ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Gaano kalaki yung tinamnan yung lupa? 4,200 square meters lang po. Lang? Opo. Sinubukan ko, kumita ko ng malaki. Maganda po ang naging resulta. Pati sa pag-ani, marami akong naani kasi parang puti na nagkalaman lahat. Halos wala akong nakitang yung tinatawag na yung palito, yung hindi nagkalaman. Nagkalaman lahat, kaya doon sa 4,200 square meters, inabot ko yung 130 pesos ang per kilo. Per kilo? Ang taas? Opo. Yun lang po. Sa tanang buhay ko, doon lang po ako inabot ng ganun. Ngayon, ako lang kauna-unahan dito sa aming nakatikim nun kasi yung mga kasabay ko, yung mga pinsang ko, ang itinanim nilang buto yung 120 days. Nagulat na lang sila nung biglang nauna akong nung nag-harvest. Nung lumalaki na yung sibuyas namin, akala nila kung anong ginamit kong gamot. Bakit malaki ang diferensya ng paglaki. Nung 90 days nga, 85 days nga lang nun pwede nang salaw-sawan. Pero pinaabot ko pa ng 95 days para minsanan na ang ani. Hanggat sa nung bentahan na kami, yun, inabot ko yung 130. Sila nung mag-ani sila, 70 lang. Kaya 70 malaki na lang. Ilang araw po pagitan ninyo? 2 linggo. 2 linggo yan. 2 linggo lang ang pagitan. Bumagsak ka agad from 130 to 70. Kasi kasi matagal rin ako namimili. Ang sibuyas kasi pagkadagsa na, pagka gumalaw, pabagsak, dire-diretso yan. Bulusok. Kung bumaba yan, 5, 10, 20. Pero kung paangat yan, piso-piso lang.
Ganun. Oo, kaya pag bumagsak yan, mahirapan ng umangat, bumalik doon sa doon sa So, unang yun presyo niya. yung dahilan po kung bakit marami yung hindi kumikita kasi yung bagsak na presyo na abutan. Yung bagsak na presyo. Kaya malaking advantage nitong rin. Itong 90 Itong days. 90 days kasi lalo pagka naghahabol ka ng monsoon. Kasi simulat nagkaisip ako na nagsibuyas kami. Nakita ko kumikita lang ang sibuyas pagka sa monsoon lang. Sa mga buwan ng September to October ay tinatawag pa rin monsoon yan. Okay. Pero pagka nag-November ka na yung mga tinatawag na pangalawang monsoon ba, medyo tagilid ka na Tagilid sa na. presyo. Tagilid sa presyo. Pero nung nakaraang taon hanggang huli kumita ang mga sa ang bagay mga sir, yung magtatanim. kahit yung 70 kita pa rin yun, di ba? kahit Kung tutuusin. kahit 30 lang ang Kahit 30 lang kikita, ano? kahit benching ko lang yung presyo mo 30 kung maganda ang ani mo. Kung magandang ano. O kung magandang So ani. ito, doble. Ay, ang daming advantage mo na harvest mo ng maaga Na-harvest mo maaga. at madami yung harvest. Oo. Tapos mataas ang presyo. Mataas ang presyo. Sir, yung 4,000 square meter mo, 4,200. 4,200, ilang kilo ang na-harvest mo? Gamit itong anong seed po ito? Supermax. Supermax. Ilang kilo ang na-harvest mo sa Supermax? Ang pinagbentahan ko dun sa 130 per kilo, kulang ng 22,000 sa 1 milyon. Muntik nang umabot. 972. Tama? 78 978,000 sa 4,200 square meters. Ang laki nun, sir. Oo. Kasi ang computation normally, yung iba, kikita ko daw ng milyon sa isang hektarya. Sa isang Tama po hektarya. Pero marami pa rin nagre-reklamo doon kasi hindi sila nakaka-timing sa pagtatanong. Presyo. sa presyo. Pero sa'yo, 4,200 square meter lang. Opo. 1 milyon kung tutuusin. Oo, kung tutuusin. Wow. Parang nagpakita, kumbaga parang nagpakitang gilas na tama, akong gamitin mo. Mahirap lang ang buhay namin. Kutsero ang tatay ko. Tapos alam mo sir, ang lagi kong pinapanalangin yung bang hindi ako mag-aasawa hanggat hindi naging maayos ang buhay ko. Kasi nakikita ko yung mga kababata ko noon na maagang nag-asawa. Nakita ko yung mga anak nila parang kawa-awa. Kaya lagi kong pinapanalangin yun. Na sabi ko, Lord, di ako mag-asawa pag hindi maayos ang buhay ko. Dumating yun. Nagkaroon kami ng hanap buhay noon, maayos. Kumikita na ako ng noon. Nakakahawak na ako ng milyon. 90s po yun, nung pinanganak yung anak kong panganay. Edad 40 po ako siguro noon. Sugarol talaga kasi ako nung maliit pa ako eh. Nalulong ko sa sugal. Nung nakahawak na ako ng pera na malaki, doon na nasunod lahat nung layo ko na sa bisyo ko. Wala akong ginawa sa buong araw-araw. Ang mga tao ko nakadestino sa Mindanao, sa Bisaya, Cebu, Bacolod, Iloilo. Kaya nalibot ko lahat halos ang buong Pilipinas. Hanggang doon nagsasabong ako pagka napapadpad ako doon. Hanggang sa dumating ang araw, pabagsak na ako. Para bang para lang ako naginip na bumalik ako sa pinanggalingan ko. Nag-apply ako ng driver. Driver ako ng truck, sir. Ng ilang taon siguro, 8 taon. Bumibiyaya ako ng Divisoria. Sabi ng misis ko, hindi ka ba nahihiya? Kilala kang mayaman tapos
Sabi ko, bakit ako mahihiya? Unang-una, nakahawak ko ng perang malaki. Sabihin nating subukan ko naging milyonaryo, pero wala akong natandang nasagasaan tao. Wala akong napasakitan kahit sa salita. Ba't ako mahihiyak ako? Hindi. Yung mga taong maawa sa'yo, hindi mo maiaalis yung kako, pero talagang ganyan ang buhay kako. Bata pa naman tayo kako. Mayroon pang pag-asa. Malaki pa kako dahil ang nararamdaman ko sa pagkatao ko, yung nakadistino ako sa hindi mahirap kako, nakalabel lang ako. Ayun ang nararamdaman ko sa pagkatao ko kako. Meron akong naging kaibigan na doktor. Nabarkada niya ako dahil sa sabong. Kaya kami naging close nun dahil parehas kaming lulong sa sugal. Ang father niya, optometrist. Ang mother niya, ophthalmologist. Tapos din siya, optometrist siya. May optical sila sa Manila. Nag-down siya. Magpapasko nun. Hindi niya napasweldoan kami. Ang lakas ng hanap buhay niya. Sabi sa akin, pare, gumawa ka ng remedyo. Sabi niya, pasweldoan mo yung mga tao. At ituloy mo yung hanap buhay ko, sabi niya. Andyan lahat yung gamit. Gamitin mo yung pangalan ko. Aalalayan kita. Doon ako umakyat. Naging milyonaryo ako. Ilang buwan lang, sir. Wala pang 1 taon milyonaryo. Baka 6 months siguro, nakahawak na ako ng milyon. Sa lakas ng hanap buhay niya. Baliktad eh. Sabi ko, sumunod ka sa magulang mo kako dahil nasa Nigeria sila. Aalalayan ko yung pamilya mo, sabi ko. Yung mga anak niya, nasa Montessori pa, no? Maliit pa rin yung mga anak niya, no? Pero tinupad ko yung pinangako ko sa kanya. Nung habang nasa Nigeria siya noon, sinundan yung mother niya. Taon din inabot. Sinuportahan ko yung pamilya niya sa pang-araw-araw nila. Malit lang na bagay kasi yun dahil malakas akong kumita noon. Nung bumalik ako, nung nag-down na ako noon, umuwi ako dito sa amin. Nag-aayos na ang tatay ko ng papeles noon sa papuntang Amerika. Kaya nabigla na lang ako nung iniwanan sa akin itong mga sakay niya. Ayun, tulad ng sinabi ko, hindi ko pa alam masyado ang kasi hindi ko sinaulo yung pag-aalaga ng sibuyas. Nahihirapan ako kasi hindi ko nasundan yung kung paano yung pag-aalaga ng sibuyas. Yung taong pag-aalaga, natatakot din ako, baka makontra ko. Sayang lang. At tuwing nagtatanim ako noon, tinatawagan ko pa yung tatay ko sa Amerika. Tinatanong ko kung ano yung gagawin ko. Ayun, hanggat sa natuto na ako. Hanggat sa dumating ang panahon na nag-aaral na yung mga anak ko. Nakaka-recover ng konti, pero diretso pa rin yung sugal. Hanggat sa may nakilala akong kaibigan na ang sabi sa akin, sayang na pagkakatiwalaan tao yun. Napakabait saka kahit 5, hindi namin nakitaan ng yun. Kaya sabi nung kapatid niya sa Amerika, pare, tambay ka lang dyan, sabi niya. Pagdating ko, lalabasan kita ng truck, sabi niya. Bibigyan kita ng kapital. Patatakbuhin mo, sabi niya. Sige ka ako. Salamat kung Hanggat sa dumating yun, dumating nga. Naglabas kami ng truck. Pero tuloy pa rin yung bisyo ko, sugal. Pagkatapos ng sibuyasan, wala akong naipundar. Dahil napunta sa lahat sugal. Ang sugal kasi, sa 10 beses ka magsugal,
swerte na yung manalo ka 2 beses. Swerte na yun. Manalo ka ang 2 beses, talo ka pa rin kasi mas marami kang talo. Kasi ang misis ko, born again lagi yung sinasabi sa akin, tumigil ka na, matanda ka na, sabi niya. Ang misis ko kasi, alas 4 pa lang, nagigising na yan. Tapos ang napansin ko, pumupunta pala dyan sa simbahan ng born again. Nananalangin siya. Nananalangin siyang naririnig ko. Umiiyak. Tuwing umaga yun, bago umiiyak na nananalangin. Ma'am, kunento ni Sir, pinanalangin niyo siya. Ang prayer naman kasi wala namang imposible yan, di ba? Kasi naranasan niya yung masarap na buhay. Naranasan din niya yung from rag to riches, ngayon from riches to rags, mga ganon. Pero sa kanya, hindi naman niya hinanap. Kundi yung nangyayari na karangyaan ba sa buhay, sa kanya parang naging hanggang naging lesson sa kanya. So yung pagdarasal, sabi ko, yung parang naging instrument ko lang para totally na ma-reach niya kung ano yung kinakalagyan niya ngayon. Hindi ako titigil manalangin hanggat hindi ka kumawala dyan sa bisyo mo, sabi niya. Sabi ko, alam mo, buhay ko na ito. Ang pakiramdam ko pagka hindi ako nagsugal para ako magkakasakit. Parang nagising na lang ako sa isang araw hindi na ako nagsusugal. Nung araw kasi pag may pera ko, hindi na ako makatulog. Parang dinuduro akong pumunta sa sugalan. Yun ang nararamdaman ko noon. Hanggat sa ngayon, nung napatigil niya ako, para lang ako naginip nung iisipin ko, paano ko naitigil yung sugal? At saka pag may pera ko ngayon, ngayon parang ayaw kong gastusin. Yung continuous praying lang. Yung hindi ka talaga magsasawa. Kasi parang kung titignan mo, yung pinagdaanan namin kasi, yung ang gandang buhay, tapos yung pagising mo na lang, wala ka na pala lahat. Naging adjustment ang nangyari. Parang ang hirap tanggapin na kung meron ka, yung meron ka dati, tapos bigla kang mawawala. Parang ang hirap tanggapin. Pero yun nga lang, nagpapasalamat din ako sa ating Diyos kasi nga, natutuhan naming mag-asawa. Yung pagiging, yung salita kasi niya na, kung ano yung meron ka, makontento ka. Diba? Itong pangalawang pagkakataon, parang masabi ko bang sir, ang swerte ko nasa kaibigan. Dahil yung unang yumaman ako noon, dahil doon sa kaibigan ko. Itong pangalawa naman ngayon, yung kaibigan ko nasa Amerika, ganun ang tiwala sa akin. Pero ako naman, dahil sa ganun ang tiwala at saka talagang honest akong tao, yan? Malinis lahat ang yan. Tsaka niisipin kong dayain ko siya dahil hindi naman niya nakikita. Hindi ko magawa kasi naging sugar naman ako pero hindi ako lumaking yung bang may pandaraya sa buhay. Kaya ganun katiwala yung kaibigan ko. Kaya ko nasabing swerte yata ako sa kaibigan dahil tulad ng unang kinikwento ko sa inyo, medyo napalampas ko yun dahil sa bisyo. Pero ito parang napag-iingatan ko na yung itong nakaraang taon na pamimili namin, so yung pamimili lang sira, hindi yung kita sa bukid. Naka 3 million kami. Malinis yun. Naitigil ko yung sugal nung malalaki na yung mga anak mo. May trabaho na sila. Dapat sana noon pa tinigil ko na para dumadas kasi sila ng kakapusan din nung nag-aaral sila. Talagang bitin yung budget nila. Kaya pag naalala ko yun, parang nangihinayang din ako sa panahong dumaan.
May nagsabi sa aking matanda na sa ngayon, ikaw ang pinakamayaman dito sa barangay natin. Nung araw na yun, sir, mahalaga pa ang pera, no? May value pa ang pera, no? Siguro, 10 million hanggang 20 million siguro ang naipatalo ko nung panahon. At bumagsak ako. May dumarating na araw na walang derby, walang sabong. Ang hanap ko kasino. Sa experience ko kasi sa sugal, sa sabong, o kay anong sugal, pag nanalo ka, marami kang kaibigan. Nung nag-down na ako, isa lang yata o dalawa yung kaibigan ko, talagang kaibigan ko. Sir, ituro mo nga sa akin kung itsura ng sibuyas mo. Bakit yung sinasabi mo na naglalaman lahat? May ituturo ba tayo? Tulad po nito, tulad po nito, halos nagkalaman lahat. Ito sir, mas malinaw rito. Okay. Tingnan mo ito. Wala kang makikitang dyan. May laman lahat dyan. Hanggang dito. Tingnan mo nga naman pagka siniswerte ka ako. Bumili na ako ng ibang buto noon. Yung pang 110, 120 days. Ito yung Supermax po. Pupo tayo. Ito yung Supermax. Opo. Describe nyo nga siya. Anong kagandahan niya? Ang kagandahan niya, mapula. Ito mapula. Tapos kumpara sa ibang lalo pagka napagulang ng gusto ito, sir, pulang-pula ito. Marami kang maaani kasi halos lahat 99% naglalaman. Tapos mabilis pa. Maiksi lang ang araw, 90 days nga lang. Totoo yung 90 days. Ganda yung pagkapula. Nung mas mapula pa dapat ito kung hindi inabot ng sunod-sunod na ulan. Sa ngayon, maraming gumaya sa mga katabi ko, mga kapinsan ko. Ginaya nila yung butong tinanim ko. Nag-harvest po tayo ngayon. Opo. Ilan po yung ine-expect mo na mga harvest natin ngayon dito sa the same na lupa, no? 4,200. Ano pong ine-expect nyo na number of kilos? Hindi ba sa 5,000 siguro? 5,000 kilo. Tapos magkano po ang presyo ngayon, sir? 110 lang inabot ko. 110 lang inabot nyo. Pero mataas pa rin yan, sir. Ay, mataas pa rin po yan. Tingin mo next week magkano na ang presyo niyan next week? Ay, bababa na yan sa 100. 100 na lang yan next week. Bababa pa yan sa 100. Oo. In 2 weeks time, mga 80 na lang yan. Ganun po. O 60 na lang. Maaari po. Tulad kahapon, may nagsasabing 100. Tapos yung kaibigan ko, pumutok na rito sa lugar namin, pare, 90 na. Hindi ko pa sana bubunutin to. Gusto ko tatapalat ito para mas matimbang sana. Nag-aburido rin ako. Pinabunot ko na kasi sa 110. Nakakapanghinayang kung araw-araw bumababa ng 10. Pero at least sir, ang advantage mo, alam mo ang presyo talaga sa Maynila. Ay, opo. Araw-araw po akong tumatawag kahit sila. Nangumusta sila rito sa akin kung anong lakaran. Nung naging maayos na yung unang taon ng pagsasama namin sa pamimili, inalok niya akong kasi kasuhin ko yung lupay niya. Kasi maraming taon na siya sa Amerika. Nag-aabono pa. Walang pumapasok na yung income ba. Bali, yung binibigay niyang kapital, nalulugi pa. Hinawakan ko yung mga nagsasaka doon sa yung mga kasamak, yung mga katiwala niya.
Unang binigay sa akin doon, 10 hektarya. Kumuha ka ng tao mo para mag-asikaso dyan. Ang labanan natin dyan, labas gastos, hati. Bahala ka na dyan sa tao mo. Pagkatapos ng unang croppings, yung second crop, halimbawa tinan mo yung sibuyas ngayon, no? Susunod tayo yung mais. Wala na akong pakialam yan. Puhunanan mo na yan, sa'yo na yan. Nagrenta kami ng nasa 16 na hektarya, may git. Itong taon na ito. Tapos dyan sa may Parting Diaz, meron din kaming nirentahan dyan, mga may git 5 hektarya. Kaya mayroon pa sa Pantol na naiwang narenta namin noong karang taon, mga 3 hektarya. Kaya nasa may git 40 hektarya ang tinataniman namin ng sibuyas. Opo. May mga 40 hectares ka na tinatanan. May git. May git, Opo. Magkano yung kinita nyo doon? Na-harvest nyo na lahat yan, 40 hectares? Ay, hindi pa po. Ito pa lang una. Ito pa lang? Itong, Oo. itong sarili mo? Sarili ko, ito pa lang. Oo. Sir, magkano ang ini-expect nyo na kikitain doon sa 40 hectares plus? Ay, hindi po matansya. Depende po sa presyo mamaya. Mamaya? As in mamaya lang talaga? Oo. Ito darating na. Yung presyo talaga kasi tulad nung nasabi ko, nabanggit ko na lalo pagka bulyuman na ang bunutan, pag bumabayan talagang tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. Pero sir, ang Pangasinan ang nauuna, hindi ko ba? Ay, opo. So, yung ibang probinsya, wala pa? Ay, wala pa po sa ngayon. Wala pa. Halos sa Nueva Ecija, halos nagtatanim pa po sila. Sa Mindoro, ganun din po. Magtatanim pa lang din magtatanim pa lang sila. Nung unang taon nga na pinawakan ko yon, hanggat sa nakita niyang kumita. Sabi niya, ngayon lang ako, ngayon ko lang naranasan na kumita dyan sa lupa. Sarili ng lupa yun. Yung malakas na bus ko sa Divisoria puring-puri sa akin dahil magaling daw ako magsibuyas. Tuwing umaga na dumarating ang sibuyas na galing dito, talagang piling-pili. Hindi ko naman sinasabing magaling ako, marunong ako sibuyas. Pero ang nagturo sa akin talaga sila rin. Dahil ang hinahanap ko, yung gusto nila. Dumating ang araw na ang bilihan ni 90. Papabunan ko, 90. Bay nung maghahakot na kami, pumutok ng 80. Tumawag sa akin, sabi niya, paano ito kuya? 80 na lang rito sa Divisoria, pumutok na malaki lugi natin. Wala tayong magagawa ka ako. Sige, luwas mo yan, bahala na, sabi niya. Pagdating doon, ang order niya 3 forward. Pagdating doon, ang sabi sa akin, kuya, huwag mo nating kwentahin ito kasi pag kwenta ko ito, malaking marulugi sa atin, sabi niya. Sige, bahala ka ako. Pagkaraan ng ilang biyahe ko, kumita siya. Kuya, kukwentahin na natin yung biyahe mo. Magkano ang overhead mo sa lahat-lahat ng yan. Sabi ko, ang biyahe ko kasi, sa bawat kilo, 2 piso ang napupunta sa overhead yan. Andiyan na yung bayad ko sa mga tao, sa red bag, sa trackings, lahat-lahat kako. Kaya 2 piso ang naalis diyan kako. O kung bulyuman naman, sa 2 piso may natitirang 25 centimos. Binigay niya yung 2 piso. Kumita pa ako ng 5,000 doon sa malulugi sana. Kaya sabi niya, ayaw kita lugihin kasi baka magpahinga ka, sabi niya. Yan yung isang. Yan yung isang. Tubig. Ito yung unang truck namin. Ito yung unang
Nabili namin noong unang taon na biyahe. Tapos pangalawang taon, sir, yung nasa harapan. Sa labas. Tapos ito ang nabili namin bago. Brand new ito. Ang biyahe mo, sir, sa Manila, araw-araw? Ay, opo, araw-araw. Pag nagkumbisa, araw-araw. Nag-arkila pa ako. Kulang pa ito. Kulang pa yan. Ang bilis, sir, ng ano mo, ng Ay, opo. pagbulusok paakyat. Yun nga po, yung tulad ng sabi ng misis ko na yung bang share your blessings ba? Pag bumalik maapaw pa. Ito yung anak kong pangalawa na tinuturuan ko sa pamimili ng sibuyas at tinuturuan kong pag-aalaga ng sibuyas. Para pagdating ng araw, pag matanda na tayo, may magtutuloy. Ito po, anong itatanim dyan sa ginagayak na yan? Ay, tinaniman ko kahapon ng ng sibuyas din. Sibuyas? Sinabugan ko ng buto kahapon. Pangpasok sa storage po yan. Pang storage. Pang storage. So, ang strategy nyo pala, sir, maaga kang nagtatanim para doon sa fresh na onion. Opo. Tapos, magtatanim ka ulit para naman sa storage. Para sa storage. Ang tinataniman ko ng pang storage, yung mababang lugar ba na hindi mo pwedeng taniman ng mga panahon ng umuulan pa. Kasi napupundo ng tubig yan eh. Palay ang tinatanim dyan sa tag-ulan. Nung naani ko na yung palay, binungkal, at sa napasingawan, nabulok yung dayami, ayun, tinaniman ko na. Kahit na hulihan ka ako, kung aabuti ng presyong kahit 30 lang, siguro, pwede nang ibenta yan. Kung 30 ang presyo at magandang ani. Pero kung mababa sa 30, siguro 20 ko 20. Storage. Pwede nang pamasok sa storage. Total ka ako, may mga reservation din ako sa storage dito sa Tarlac at dito sa Bayambang. Itong nakaraang taon, mataas. Kaya konti lang ang ipinasok namin. Nung ipinasok namin yun siguro nasa, ang kapital nun nasa 1,000 lang isang red bag. Nung dumating ang oras na yung storage umabot na ng 2,000 malinis. 2,200 ang bayad sa storage. 200 sa sibuyas, malinis na yun. Binenta ko na. Kasi may pumatong na eh. Ay hindi ko alam na aakyat pala ng mahigit 4,000 yung isang red bag. Ang laki nang nawala. Ang laki ng kita pa sanang pumatong. No? Ganyan lang ang sitwasyon na talaga pagsasaka. Swerte yan pagka na-chip mo yung magandang presyo. Yung una, nung nakarantong isa, magmula Mayo, yung wala nang sibuyas sa labas, May, June, July, August. 4 na buwan hindi gumagalaw ang presyo ng sibuyas. Nasa 600, 650 lang. Kasi punong-puno ang storage doon. Ngayon, aburido kami. Kasi sagad ang pinasok namin sa storage dito. Sabi ng boss ko, magkano na ba presyo yan? Hindi gumagalaw, 650. Pagka may 700, larga mo na yan. Sabi sa akin. Hindi na tayo talo dyan. Kahit pa paano, tatabla na yan. Sa dami. Pagkaraan ng 1 linggo, 2 linggo, diretso na yung umakit ang presyo. Umabot ng 2,000 yata may. Sabi nung boss ko, hindi pa natatapat sa atin yan. Lahat ng kinikita ko ngayon, sa bukid at saka sa pamimili, buy and sell, ay may magandang napupuntahan tulad ng itong nakaraang taon. Dahil itong bahay namin ngayon, inumpisa nung anak kong Seaman, panganay ko at saka yung anak kong Tommy Trish, yung tutura sa mata. Kung kwento nila, Rich, bago daw yung bahay niyo.
Ay, opo. Ilang buwan na yung bahay niyo? Nung ano, nung nung nakaraang taon pala, inumpisahan nung mga anak ko ipatayo yan. Dumating yung pandemic nga, natigil sila pareho sa trabaho. Eh, ang sabi sa akin, paituloy mo na yung bahay. Naumpisa na namin, bahala ka na. Pero may pera ko, pambili ko sana ng ng Nissan Terra. Sabi niya, mas unahin mo na yung bahay. Eh, sigurado na yan. Kaya hindi na ako dalawin. Kaya yung pambili ko ng sakyan, pinanggawa ko na doon sa bayan. Sa awa ng Diyos, natapos na. Pero medyo kulang-kulang ang gamit pa sa loob. Sa loob tayo. Pasok po tayo? Opo. Ayan. Materials na lang, tapos yung na lang. Mga appliances pala. Ito katas ng katas ng produkto, katas ng sibuyas. Katas ng sibuyas. Ayan magulo-gulo pa. Malapit na rin matapos. Ayun, ako nang nagtuloy ng bahay sa hiling nila. Sabi sa akin, yung pangarap mo sa sakyan, marami pa naman taon na malay mo, swertein ka na naman sa susunod na taniman, saka sunod mong pamimili. Sabi sa akin, makukumpleto ko ngayon siguro. Dahil sa medyo nabigyan naman tayo ng magandang magandang presyo. Yun na ang kasarapan kasi ibinalik din unti-unti, di ba? O may bahay ka na. Gaano kayo katagal naghintay, nagdasal para si Sir etong migil na sa bisyo? Ay, within 13 years yata, araw-araw yata pinagdarasal ko na mawin back ko siya para sa Diyos. Yun nakuha ko. Ngayon ba nakikita nyo na talagang totally maalagaan yung pumapasok na biyaya? Oo, siyempre naman. Pag nasa iyo ang Diyos, these days, di ba, lahat naman iingatan niya. Hindi naman that perfect, pero naniniwala tayo kasi na babaguhin tayo ng Diyos para dyan. So kung itatanong mo ako sa nararanasan namin ngayon, yung kontento kami for what we have now. Ang gusto ko lang, kasi sabi nga nila, share your blessings, di ba? Sana makatulong din kami sa mga nangangailangan. Ako, diba? may pangangailangan. May pangangailangan kami ni Henry. Di ba? Makapag, kumbaga sa makapag-encourage ka din sa mga iba. Kasi may ilaw pa lang, hindi nakatay. Kita? Punta tayo sa church. So, dito yung church namin. Dito yung pinagdasal si Sir. Ito yung sinasabi na madaling. Kasi may morning devotion kami rito. Start siya ng 4:30, ganyan. Dito ko talaga umiiyak. Imagine mo yung grabe, for 33 years, araw-araw, nag-i-enjoy siyang magsugal. Saan ka na naasawa na parang hindi mo na parang ang hirap. Tulog ka pa. Tapos na kitang ipinagdasal. Kaya sabi ko, hindi man ako makatulong sa bukid kasi hindi naman ako lumaki na magsasaka. Nakatulong ako sa prayer. Yun lang din yun. Kung di lang ako Christian, matagal na akong bumigay. Parang gusto kong humiwalay na ba? Kasi ano kaya mapapala mo dito? Isugaruma, gano'n, di ba? Anong mapapala mo rito? Pero yun para at the end, gano'n naman talaga Ang Diyos naman talaga, parang maghihintay ka, di ba? Nag-stay ako rito ng 4 a.m. Tulog pa siya, wala pa siyang kaalam-alam. Andito na ako. Madilim ito. Gusto ko ng madilim. Gusto ko, Lord, sabi ko, yung pakinggan mo ako. Yung pakinggan mo, yung prayer ko na, yung ako lang mag-isa.
Di ba? Naniniwala kasi ako na babaguhin mo siya. Kasi ang sarap ng buhay. 4 ang katulong ko. Biglang nawala. Araw-araw namimili ako ng damit ko. Yung luxury na pamumuhay naranasan ko. Biglang nawala, ano ka? Di ba? Ang hirap ng ganun. Pero hanggang sa naging for 13 years nga naging Christian ako, yun na yung naging panlaban ko. Kung maganda ang kita, tutulong tayo sa mga nangangailangan kako. Hindi kasi ibinalik ng Diyos. Di ba? Hindi ka pa ba doon? Hindi ka pa ba masaya doon? Ang masasabi ko lang, lalo na yung mga katulad kong sagad sa bisyo, alam nyo kasi ang bisyo, ano yan, andyan na yung mapapabayaan mo ang pamilya mo. Pag napasubo ka, dumarating ka sa mga masaya ka, pati ang pamilya mo, lalo na kung tanggap nila yung panalo mo sa sabong. Pero ang misis ko, ayaw niya. Yung napanalunan ko sa ayaw niya. Kaya ang masasabi ko, mas masarap ang pakiramdam kung wala ka nang iwanan mo lahat yung sagabal sa buhay mo. Una na yung bisyo, yung hindi magandang gawain. Mas mabuting tulad ko, nakilala ko na si Lord. Nakatikim ako, nakaramdam ako ng kaginhawaan sa buhay, hindi lang sa pera, pati sa pakiramdam. Parang ang sarili ko parang napaka-presko ng pakiramdam ko. Kasarapan lang talaga. Natuto kami. Doon sa pagkakamali na yon, may lesson na napulot doon. Sa pagtatanim naman ng sibuyas, kailangan marunong ka talagang hindi yung katulad ng ibang nakikilala ko na nagtatanong siya dahil hindi sila marunong. Mahirap din sa palaran kung hindi ka marunong. Kasi malaki ang kapital ng pagtatanim ng sibuyas. Ngayon, nakakaranas ako ng kaginhawaan sa buhay, hindi kaginhawaan sa pera. Andun na tayo, may pera ko pero konti lang. Yung kaginhawaan ba sa pakiramdam sa katawan? Na wala ka ng bisyo, wala ka ng intinding utang, hindi katulad ng araw nagsusugal ako. Kaliwat kanan ng utang ko pag napasubo ako sa sugal. Kahit na kumikita yung bukid ko noon, pagdating ng anihan, pambayad lang sa utang. Minsan, nung araw pa nga, nakita ko yung sibuyas ko, nagkakalaman pa lang eh. Umpisan ko ng mangutang kasi mayroon ng pambayad eh. Yun ang naging buhay ko. Pero sa ngayon, medyo maayos na. Kaya thank you kay Lord dahil hindi niya ako pinabayaan.